Panahon na ng digmaan at ang mga demonyo ay umaalingongaw sa lupain, walang habas na umaatake sa mga tao. Ang pag-asa ay tila nawawala para sa lahat ng sangkatauhan. Ngunit sa sandaling iyon, nakita ang isang dragon na umaaligid sa kalangitan. Ito ang pinakadakilang exorcist ng lupa, pag-awit ng spell, The Exorcist. Nagkalat ng pagkawasak sa ibabaw ng demonyo. Hukbo, nagdadala ng tagumpay sa sangkatauhan. Noon pa man ay pangarap na niya na maging pinakamalakas. Ngunit ang lakas na ito na kanyang nakuha ay naging dahilan ng pag-iingat sa kanya ng korte ng imperial. Sa kakilakilabot na gabing iyon, ang The Exorcist ay dinala sa katapusan ng kanyang paghahari para sa pagharap sa imperial court. Sa pamamagitan ng pagkuha sa kanyang mga mag-aaral na hostage at pagpapadala sa kanyang paboritong estudyante pagkatapos niya, siya ay nanakabox sa isang sulok. Kinikilala na siya ay isang tanga na kulang sa tuso tulad ng kanyang kalaban. Nagpasya siyang magsimulang muli, habang ang gusali ay bumagsak sa kanya, gumawa siya ng isang reincarnation spell, na nangangako na gagawa ng mas mahusay sa kanyang susunod na buhay, sa isang hindi mapag-aalinlanganang lokasyon. Ang isang ama ay nagbibigay ng isang spell sa kanyang ikatlong anak na lalaki, Seika, upang matukoy kung mayroon siyang anumang kakayahan sa mahika o wala. Pagkatapos ng pag-awit ng spell, walang makabuluhang mangyayari sa mga batong inilatag para sa ritual. Si Jilly, ang pangalawang anak, ay tila masaya tungkol dito, at ang kanyang ama, si Blay Lampro, kinukumpirma ng nawalang magic ability si Seika. Sa lumalabas, ang ating bida, ang pinakadakilang exorcist sa mundo, ay muling nagkatawang tao isa pang mundo, ipinanganak sa angkan ng Lamprouge, isang mahalagang angkan ng mga salamangkero. Sa kasamaang palad, hindi siya ipinanganak na may anumang mahiwagang kapangyarihan, ngunit ngumiti si Seika nang mapagtanto niya na mayroon siyang hindi kapani-paniwalang espiritual na kapangyarihan. Sa susunod na araw, si Seika ay nagsasagawa ng mahika gamit ang mga dahon, ginagawa silang mabangis na hayop. Sa sandaling iyon, ang kanyang nakatatandang kapatid, ay nag-gels para ay bully siya. Gayunpaman, si Seika ay gumagamit ng ilang ibon na kanyang naisip upang labanan ang bully. Sa kabutihang palad, ang kanyang panganay na kapatid na si Lu, hakbang sa oras upang isave ang GL. Tinanong niya kung nasaktan si Seika, ngunit tiniyak siya ni Seika. Gayunpaman, mukhang kay na hinala si Lu, at napansin ito ni Seika. Ito ay 7th birthday ni Seika pero walang selebrasyon para sa kanya. Karamihan sa mga tao ay karaniwang iniiwan siya sa kanyang sarili, at si Seika ay hindi maaaring makatulong ngunit ipagpalagay na ito ay marahil dahil siya ay anak ng isang ginang. Muling nagsasanay ng mag-isa, sinabi ni Seika na ang mundong ito ay hindi gaanong naiiba sa kanyang nakaraang mundo. Bumalik sa kwarto niya, siya ay nagpasya na gawin ang papel. Talisman na ginamit niya para sa paghahagis pabalik sa kanyang nakaraang buhay. Maya-maya lang, nakarinig siya ng katok sa pinto. Pagbukas nito, nakita ni Seika ang isa sa mga katulong, isang batang babae na nagngangalang Ya. Ibinalik ang isa sa kanyang mga damit sa kanya. Na natagpuan niya sa mga palumpong. Alam ni Seika na ang kanyang kapatid na si Gi ang salarin ngunit walang sinasabi tungkol dito. Nagpasalamat siya sa kasambahay ngunit sakalang gumawa si Gi ang kanyang paraan patungo sa kanila ay ang tipikal na bully na siya. Gayunpaman, ang pag-arte ni Seika na parang isang hanggal na pushover ay hindi nagbibigay ng rebuttal. Blast's away saying he will be pag-aaral sa sikat na paaralan para sa mga salamangkero Imperial Ladonia Magic Academy. Si Glee ay tumatagal ng kanyang oras upang magyabang bago ang Seika ngunit pagkatapos ay lumitaw ang BLA-1 kasama ang kanilang pinagalitan ng panganay na kapatid. Hinihimok niya si Glide na sundan siya para sa kanilang nakagawiang mga magic lesson at mga kahilingan ni Seika na sumunod, na ikinagulat ng kanilang ama, si Blaze. Sa training ground, umaawit si Luff ng spell na nagpapagana ng wind magic. Hinayaan niya itong kumalas at ang hangin ay kahangahangang naghiwa sa target na bato. Ang lalaki ay pagkatapos ay tumawag at siya ay nagbigay ng isang kahangahangang mahika sa apoy, na nakakuha ng papuri ng kanilang ama. Sinasamantala ang pagkakataon, si Gling ang haltak na siya, nagpa siya ang natuyain si Seika. Hinahamon siyang subukan ang kanyang mga kamay sa isang spell sa kabila ng pag-alam na wala siyang magic energy. Sinaway ni L si GL na sinabihan siyang huminto. Gayunpaman, Seika sa wakas ay nagpa siya na hayagang humakbang para sa kanyang sarili. Sa pagtanggap ng hamon, inilabas ni Seika ang kanyang panloob na espiritual na enerhiya,
na nagpapatawag ng asul na mapanirang apoy na sumisira sa target nito. Ang lahat ay nabigla sa spell na ito, na ginawa kahit na walang anumang incantation. Sa sandaling iyon, sinabi ni Blaze na may ilang mga tao na maaaring gumamit ng mahika kahit na walang anumang magic energy. Nang marinig ito, sinabi ni Seika sa kanyang ama na gusto niyang matuto ng mahika. Gayunpaman, itinanggi siya ni Blawan na nagsasabing walang anumang record ng matagumpay na mga salamangkero na walang magic energy. Gayunpaman, ibibigay niya sa kanya ang parehong Toutledge na ibinibigay niya sa kanyang dalawang kapatid. Naririnig ito, si Seika ay nagpapasalamat. Tinapos nila ang pagsasanay para sa araw na iyon, at galit na inagaw ni Glee ang kanyang wand pabalik. Nagpasya si Seika na malaman ang tungkol sa bagong mundong ito at nagpas siyang tumuon sa kanyang pag-aaral. Pinapanood ang kanyang mga kapatid na nagsasanay sa pamamagitan ng mga mata ng kanyang papel na talisman ng bird. Gayunpaman, si Seika ay masipag sa kanyang pag-aaral, ngunit ang kanyang ama ay pinagmamasdan siyang mabuti. Mabilis na lumipas ang mga buwan, at si Seika ay 11 taong gulang na ngayon. Sa kanyang nakaraang buhay, nagawang aisil ni Seika ang mga halimaw sa mundo, paglalagay sa kanila sa ilalim ng kanyang kontrol. Plano niyang kopyahin ang spell na iyon, ngunit sa halip ay may pag-aalinlangan sa kung ano ang mangyayari. Pag-awit ng isang spell sa isang hindi makamundong wika, matagumpay na binuksan ni Seika ang isang pinto sa ibang dimensyon, na tinawag ang isa sa kanyang mga dating espiritong kaibigan. Isang babae ay lilito sa harap niya, at si Seika ay nagtataka kung may mali sa kanyang spell. Ngunit bago niya makumplito ang pag-iisip na iyon, ang batang babae ay tumalon sa kanya, natutuwa na makita siyang muli, nagpupumilit na makuha siya sa kanya, napagtanto ni Seika na siya ay isang matandang kaibigan na nagngangalang Yuki. Gayunpaman, ang kanyang hitsura ay medyo naiiba sa oras na ito, alinman dahil sa antas ng kanyang espiritual na enerhiya o ang impluensya ng bagong mundong ito. Matapos makilala, ibabalik na siya ni Seika, ngunit ayaw na niyang balikan ang hindi kanais-nais na sukat, kaya binago niya ang kanyang sarili sa isang hindi makamundong nilalang at nagtago sa kanyang buhok. Nang sumunod na araw, nakita ni Seika si Yifa sa problema kay Glai. Pagkatapos manood ng kaunti, ang mga bagay ay malapit nang mawala sa kamay. Kaya, nagpasya siyang pumasok halos makipag-away sa kanyang kapatid, ngunit iniligtas si Yifa sa proseso. Nagpasalamat siya sa kanya at pinasunod siya nito. Paglabas sa hardin, ipinakita niya kay Seika ang isang sugatang nilalang at gamit ang kanyang kakaibang mahika, matagumpay na napagaling ni Seika ang nilalang. Si Yifa ay namangha dito, pinupuri si Seika, ngunit itinuro niya na mayroon siyang ilang espesyal na kapangyarihan sa magic. Sinubukan ni Yifa na tanggihan ito, ngunit ipinahayag ni Seika na nakikita niya ang mga espiritong nilalang na siya nagsasalita sa. Pagkatapos ay ibinunyag ni Yifa ang kanyang kapangyarihan sa kanya. Si Seika ay humanga dito, na binanggit kung paano siya naghahanap ng isang caster na may katulad na kakayahan sa kanya. Pagkatapos ay tinanong siya ni Seika kung interesado siyang magsanay kasama siya. Pagkatapos ng kaunting panghihikayat sa ilang mga demonstrasyon, sa wakas ay nakumbinsi niya ito at ginugol nila ang susunod season's training together. Mabilis na lumipas ang oras at 12 taong gulang na ngayon si Seika. Gayunpaman, bilang anak ng isang may bahay, hindi siya nakakakuha ng anumang presensya bilang karaniwan. Naglalakad sa hallway, nilapitan siya ng kanyang dalawang kapatid na nag-imbita sa kanya para sa ilang swordsmanship training dahil sasali si Seika ang hukbo bilang tradisyon ng pamilya. Sa sandaling iyon, ang mga katulong ay sumugod sa kanila, na nagpapalam sa kanila na isang halimaw ang patungo sa kanila. Hindi rin nagtagal bago nila makita ang nakatatandang hubad sa mga palumpong. GLS layo sa takot bilang luay na nag-uutos, ngunit si Seika ay nagmamadaling lumabas sa pagkadismaya ni L. Si Effa at isa pang katulong ay nagkakaproblema. Gayunpaman, ginagamit ni Yifa ang kanyang elemental na magic laban sa ang nilalang. Binibili sila ng sapat na oras para tumakas. Namangha si Seika dito, ngunit hindi nagtagal ay nanambalik ang katinoan ng nilalang. Na nakatutok sa Seika, hinahabol nito. Gayunpaman, hindi napigilan si Seika habang nag-iingay siya ng isang spell sa nilalang, na agad na ibinababa ito. Nang makita ito, natigilan ang lahat. Gayunpaman, pinalakpakan nila ang kanyang katapangan at masaya si Seika tungkol dito, nagpa siya na maging tuso bilang kanyang mga kaaway mula sa kanyang nakaraang buhay.
At noong gabing iyon, sa isang banda, gunitain ang tagumpay ni Seiko laban sa nakatatandang N, isang engranding kapistahan ang inihanda. Ang lahat ay tila humanga kay Seiko, na nagbigay sa kanya mga salita ng papuri maliban sa kanyang kapatid na masaya na tila asar. Nakaka-curious na malaman kung paano nalaman ni Seiko kung paano talunin ang halimaw. Tinanong siya ni Blay tungkol dito at ipinaliwanag ni Seiko na nabasa niya ito sa mga aklat at napagmasdan kung paano ito ginawa ng kanyang ama na si Blawan noong nakaraan. Nasiyahan sa sagot na ito, pakiramdam ni Blawan ay obligado siyang bigyan siya ng gantimpala. Sinasamantala ang pagkakataon si Seiko ay tumayo at humiling na ma-enroll sa Imperial Ladonia Magic Academy. Si Glay ay kitang-kitang nahihiya dahil dito at higit pa kapag Blawan ay sumang-ayon dito na nagsasabi sa kanya na kailangan niyang ipasa ang mga pagsusulit ng mag-isa. Gayunpaman, ang kahilingan ni Seiko ay hindi natapos at hiniling niya na samahan si Yefo na nagpahayag ng kanyang pagkabigla nang marinig ito. Binaril ng kanyang ama ang kahilingan na nagsasabing si Yefo ay walang mahiwagang kasanayan. Ngunit determinado si Seiko na patunayan na mali siya sa pamamagitan ng pagtulong kay Yefo na gumawa ng isang epic fire magic spell na lubos na nabigla sa lahat. Si Blaze ay mukhang humanga at nagbigay ng berdeng ilaw. Hindi na maaaring manahimik si Glee at nagsimulang magreklamo tungkol sa tradisyon ng pamilya na magpadala lamang ng isang anak na lalaki sa Magic Academy at ang isa sa Army. Sumang-ayon si Blay at idineklara na pupunta si Seiko sa akademya habang si Glee ay patungo sa hukbo. Glay ay ganap na gulat ngunit ipinaliwanag ni Blay kung paano ginagawa ni Seiko ang kanyang puwitan sa pag-aaral at pagpapabuti habang si GL ay tumatanda lang, ay natalo ito at hinamon si Seiko sa isang tunggalian. Ang nanalo ay pupunta sa akademya. Ang natalo ay pinalayas sa bahay. Blawan ay nagtanong kung okay lang si Seiko dito at pumayag si Seiko. Nag-aalala ang nanay nila kay Glay pero hindi siya atras. Itinatakda ni Blaze ang mga pangunahing patakaran. Walang armas, hindi high-level spells, at siya ang magiging judge. At nang gabing iyon, ginagawa ni Seiko ang kanyang mga anting-anting sa papel, at ang kanyang kaibigan na si Yuki ay nag-aalala na baka mapatay niya talaga si GL. Pinalis ni Seiko ang kanyang mga alalahanin. Biglang may kumatok sa pinto, ang kanyang panganay na kapatid na lalaki, si Lu. Ang bumati sa kanya ng maligayang kaarawan at nagbigay sa kanya ng regalo. Humihingi siya ng paumanhin dahil hindi siya naging mas mabait noon at hiniling niya kay Seiko na magmadali sa GL chat. Tinitingnan ni Seiko ang glass pen kasama si Yuki, ngunit may naramdaman, biglang sumabog ang malakas na hangin sa bintana, Gling doon na humihingi ng agarang tunggalian. Si Seiko ay naglalaro, nagtatanong kung bakit siya naiinip, Glesnots, naghagis ng malakas na fire magic spell laban sa kagustuhan ng kanyang ama. Nang mawala ang usok, ayos na ang Seiko. Mga glitches sa wind magic, ngunit madaling hinaranggan ni Seiko ito ay may liwanag na mahika. Ibinaba ni Seiko ang isang paralysis spell sa GL, ganap na ibinaba siya. Ang mga salamin ay lubos na nalilito tungkol sa nangyari. Seiko naaalala si Glee na tinawag siyang mapalad tungkol sa pagpatay sa nakatatandang N, ngunit ilang buwan na itong pinaplano ni Seiko. Ipinatawag niya ang kanyang mga halimaw na bono, na pumunta sa mga bundok upang guluhin ang nakatatandang N, matapos isagawa ang kanyang master plan, dinala ni Seiko si Glee pauwi. Masaya na walang nasaktan. Nagkomento si Yuki sa kanyang paikot-ikot na paraan ng pakikitungo sa mga tao, ngunit si Seiko ay nagpapaalala sa kanya na ito ang parehong mga tao na pumatay sa kanya sa kanyang nakaraang buhay, ngayon gusto na lang niyang mamuhay ng matalino sa kanila. Paikot-ikot ang tagsibol at oras na para magtungo sina Seiko at Yuki sa Magic Academy, pagkatapos magpaalam kay kanyang kapatid, lumukso sila sa isang karwahe. Binigyan ni Seiko si Yefo ng isang mahiwagang bato upang tulungan siyang makaakit ng mga elemental. Nagkakasakit siya sa paggalaw tulad ng dati niyang buhay. Sila dumating sa Imperial Ladonia Magic Academy. Pag-uwi, naalala ni Blawan ang pagkuha kay Seiko sa misteryosong bata na ibinaba ng kanyang nawawalang kapatid na ipinanganak na may itim na buhok at mga mata gamit ang mahika mula noong edad 1. Nagtataka si Blaze kung ang bahagi ni Seiko ay demonyo at umaasa na gagabayan siya ng akademya tungo sa pagiging isang bayani, hindi isang Demon King. Sa academy, sina Seiko at Yefo ang nakakuha ng kanilang tuluyan. Sinubukan ni Yefo na manatili sa kanya, ngunit ganap na namiss ni Seiko ang kanyang mga pahiwatig.
Kalaunan ay ipinaliwanag ni Yuki na lubos siyang crush ni Yifa. Sa panahon ng pagpaparehistro, kinikilala ng ibang mga marangal na bata ang pangalan ni Seika. Kapag sinusuri ang mga kakayahan ng Mahika, nagpapakita si Yifa ng isang fire affinity, ngunit ang Seika ay nagpapakita ng zero magical.